natin. Wala na. Saka mas responsive. Hello mga sir, meron tayo ngayon dito Honda Beat. Anong problema nito? Hagok. Hagok. Okay nga. Araw-araw ba ganyan yan, sir? Opo, araw-araw po. Merong technique yan, sir, para malaman mo kung yun talaga yung problema. Yung nandito sa ilalim, parang nakita ko na nakatanggal na yun eh. Mukhang alam nyo na eh. Na-research nyo na. So, para sa mga Honda Beat users, mga sir, merong sensor dito sa ilalim. So, ito yung side stand nyo, ano? Ito. Tawag dyan, engine oil temperature sensor. So, para malaman nyo kung ito talaga yung cause ng hagok nyo, di ba, humagok kanina, ano? Humagok. Tanggalin nyo muna to. Yan, natin. Okay. Tapos, start nyo ulit. Pag-check engine yan, sure ball, ha? Yan. Yan. So, makapansin nyo mga sir, may check engine lang yan. Pero ibig sabihin lang ng, kasi nakahugot yung EOT sensor. Engine oil temperature sensor ito. Pero makapansin nyo yung response ng throttle. Ayun o, ganda. Malagkit na siya. Di katulad kanina parang merong part na walang gas or walang kuryente. Issue po talaga to ng Honda Beat kapag pumapatong ng mga 30,000 odo. Check engine number 7 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. EOT sensor. Ngayon mga sir, merong solusyon dyan eh. Tatlo yung solusyon namin dito sa shop. Una, naglalagay kami ng resistor dito. Okay, kung anong value, secret lang namin. Pangalawa, naglalagay kami ng tinatawag na thermostat, panibagong thermostat dito rin. Pangatlo is yung reflash. So nire-reflash namin yung ECU para magkaroon siya ng panibagong mapa. Ang purpose kasi nun mga sir, itong Honda Beat na to, nagre-relearn yung ano niya eh, yung kanyang ECU. Pag tumatanda yung motor, yung ECU niya nagle-learn ng mga data based on your riding preferences, anong gas ginagamit mo, saan yung tinatakbuhan mong lugar, bawat altitude na pinupuntahan mo, ilang oras mo siyang ginagamit, nagkakaroon siya ng sarili niyang mapa. Parang Android cellphone, no? Ibig sabihin, after 2 years, 3 years na gamit mo siya, yung cellphone bumabagal siya. So parang ganito yung ECU nito. Ang solusyon ng iba, ginagawa, pinapalitan ng panibagong ECU, which is that's the best solution talaga, palitan mo siya ng panibagong ECU para ka nagpalit ng bagong cellphone para tumulin ulit. Ganun yung nagiging problema itong Honda Beat. Yun yung ibang solusyon, no? Pang option 4, magpalit ka ng ECU which costs from 4,000 pesos to 6,000 pesos. Pero dito sa shop, again, option 1, lalagay tayo resistor, 350 lang yon. Pangalawang option, maglalagay tayo ng panibagong thermostat, 1,250 yon. Tapos pangatlong option is yung reflash or remap para ma-reformat yung laman ng ECU. Babalik yung problema pa rin, pero siguro after 1.5 years, 2 years, pwede na rin, no? Single dito sa shop, 1.5 lang. So, re-reflash ko to, makikita nyo mamaya na okay na siya after. Okay? So, testing lang ulit mga sir, hindi ko pa ito nare-reflash. Nakakabit yung sensor. Okay na, ay hindi pa pala nakakabit. Kabit natin yung sensor. Hirap ikabit. Yan, kabit. Start. Mawala yung check engine, wala na mag-blink. Yan. Sa start ng one click, problema, hagok-hagok. Ayun o. Pots, turuan mo nga tanggalin yung EOD sensor habang naka-start yung makina. Ayan, hagok-hagok diba? Tanggal na po. Tignan nyo mga sir ha. Galing diba? Pots. Ito galing. Ang galing. So ito mga sir, meron tayong app na ginagamit. Yan, tapos meron tayong module na ginagamit din para makapag-communicate dun sa ECU. So, bait muna natin to para walang daya, no? Yan! Ito pa. Reflash na natin mga sir ha. So ayan mga sir, i-start na natin i-reflash. Mga 4 minutes start. Hopefully okay na siya after. Ayan mga sir, testing natin. 1, 2, pakita ko lang sa inyo yung EOT sensor. Ayan nakakabit. Pag nagkakaroon kayo ng problema dun sa hagok, subukan mo muna
flash natin. Okay, subukan rin. Ayan, wala na. Saka mas responsive. Ganda oh. Matagal pa bang problema to, sir? Ha? Matagal na problema? Almost 2 years. Nakakabok? Oo. Talaga? Ikaw lang po ang inaano ng kapak namin. Tinatanggal niya lang yun. Lahat pinalitan na. Eh, sir, may lang gumaling. Solid. Ilang TPS? Sabi mo kanina, balik na ng TPS? Dalawa po. Dalawang peraso? Oo, dalawang Ano pa peraso. iba? Fuel pump po. Fuel pump, kala dun Tsaka yung panggilid. Kala dun yung Oo, alaw din po. Sayang pera. Para sa akin na lang ah. Yes sir. Tama ka sir, testing ng customer natin. Sir, ang name mo? Rafi ang bago po, sir. Rafi? Papa. Sir Rafi. Kanina hindi umuusad yun eh. Yan. Yan. May laman na lahat ng throttle niya. Dito tayo ngayon mga sir sa Speed Up Garage, Katipunan Branch. Approve? Ayun, sir. Shoutout sa kapatid ko. Nakasakit na ulo daw niya. Naka-problem na. Problem solved.